Umugong ang mga usap-usapan sa mundo ng boxing matapos lumabas ang mga ulat na di umano'y pinapatawag ni His Excellency Turki Al-Sheikh si Mansur Naoya Inoue at ang kanyang buong koponan. Ayon sa mga kumakalat na balita sa social media, nais umano ni Al-Sheikh na magpaliwanag ang Team Inoue sa mga sumusunod na mga aligasyon. Una, hand wrap issue. Di umano'y may daya o irregularidad sa pagbalot ng kamay ni Inoue sa uli niyang laban kontra kay Picasso. Pangalawa, VADA testing. Hindi raw sumailalim ang Japanese champion sa pagsusuri ng voluntary anti-doping test. Pangatlo, pag-iwas sa issue. Agad ay itong umuwi ng Japan at deadma sa mga request ng Saudi boxing officials. Dahil dito, kumakalat din ang mga banta na posibleng bawiin ang lahat ng mga world titles ni Inoue kung hindi ito makakapagbigay ng malinaw na paliwanag. Narito ang pagsusuri, katotohanan o di kaya ay fake news. Mahalagang linawin natin ang mga katotohanan. Ang balitang ito ay maituturing na fake news o walang basihan sa realidad. Narito ang mga patunay mga kwento. Una, ang relasyon ni Turki Al-Sheikh at ni Inoue. Sa katunayan, itong si Turki Al-Sheikh ay isa sa pinakamalaking tagahangan ni Naoya Inoue. Noong nakarang taon lamang, pumirma si Inoue ng isang multi-billion yen sponsorship deal sa Riyadh season. Si Al-Sheikh pa nga ang nag-imbita kay Inoue sa Saudi Arabia at binigyan siya ng mainit na pagtanggap. Walang anumang opisyal na payag sa Al-Sheikh laban kay Inoue. Pangalawa, issue sa hand wrap kontra yan kay Alan Picasso. Ang issue sa hand wrap ay walang nakitang illegal. Ang paraan ng pag-hand wrap ni Inoue ay naayon sa international standards pero sumablay nga pagdating sa Saudi dahil bawal ang standard para kay Inoue dahil pwede yun sa Japan at sa Saudi ay ipinagbabawal. Pangatlo, status ng titulo. Nananatiling undisputed super bantamweight world champion si Inoue. Wala anumang sanctioning bodies ang naglabas ng utos na bawiin ang kanyang mga world title belts. Ang mga ganitong desisyon ay hindi nanggagaling sa isang promoter o opisyal ng gobyerno kundi sa mga boxing organizations mismo matapos ang mahabang proseso. Ang katotohanan sa VADA test, Inoue kontra kay Picasso, mariing pinabubulaanan ng mga opisyal na record ang balitang hindi nagpadragta sa Inoue. Pero una, strict monitoring. Ang mga laban sa ilalim ng Riyadh season at ni Turki Al-Sheikh ay may napakahigpit na anti-doping protocols. Imposibleng payagang lumaban ng isang world-class athlete na hindi sumailalim sa VADA o katulad ng pagsusuri. Pangalawa, mga kwento ang clean record. Hanggang sa kasalukuyan, walang anumang anunsyo mula sa VADA o sa WBC, WBO, WBA at IBF na nagkaroon ng violations si Inoue. Ang lahat ng kanyang nagdaang laban, kabilang ang laban kay Ahmad Ali noong September 2025 at itong si Alan David Ray Picasso Romero ay lumabas na negatibo sa lahat na ipinagbabawal na gamot. Pero bakit ito tinatawag na fake news? Ang mga kwentong babawiin ang titulo at umuwi sa Japan para maiwasan ng issue ay walang basihan dahil una, magandang relasyon. Si Turki Al-Sheikh mismo ang nagpost ng mga larawan kasama si Inoue at pinuri ang kanyang pagiging samurai sa lona. Pangalawa, walang kaso. Walang kasong isinampa ng sanctioning bodies laban kay Inoue. Sa katunayan, pinaplano na ang susunod niya makakalaban at laban yan kay Junto Nakatani ngayong darating na May 2026. Kaya naman narito ang konklusyon. Ang mga kumakalat na video o post tungkol dito ay kadalasan galing sa mga clickbait channels sa YouTube o TikTok na naglalayo makakuha ng views gamit ang kontrobersiya. Kung sinisir kwento nga na pagsasabihang fake news kahit pinapakita ko ang aking mga news articles, saan galing ito? Paano na kaya yung wala? Dahil mahal ko ang mga solidong kakwento ko dyan kaya nililinaw ko ang mga bagay-bagay na hindi totoo. Nagbabalita tayo na may legit news articles kung saan nagmula ang mga impormasyon. Mga kakwento, pinili ni Rob Tibat ng British boxing media ang tapatan ni Yumir Marshall at ni Eddie Colmenares bilang kanyang Fight of the Year 2025. Ang nasabing laban ay naganap sa Smart Araneta Coliseum noong October 29, 2025 bilang bahagi ng pagunita na ika-50th anniversary ng makasaysayang Thrilla in Manila. Kaya ayos, napakaganda rin naman talaga ang bakbakan. Bumagsak ilang beses si kabayan pero tumayo at naipanalo ang laban. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button.
Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.